Dear IFM, First love never dies. Yan ang paulit-ulit nating naririnig. Na ang unang pag-ibig, yun ang pinaka-memorable sa lahat. At sa iba, pinakamahirap kalimutan. Dito kasi natin unang nararanasan kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. Siyempre, dito rin ang unang sakit ng pag-ibig. Ikaw ba? Naalala mo pa rin ba ang first love mo? Kasi ako? Oo. At ito ang ikukwento ko sa inyong lahat. Hi everyone! Please call me Mindy. Bago pa lang ako listener ng Dear IFM. Pero naging fan nyo na ako agad. Kaya heto, gumawa ako agad ng letter at pinadala sa Facebook page nyo. May mga stories na kasi kayong ine-ere about first love. At gusto ko sanang mapabilang ang kwento ko. I was 14 years old when I met my first love. Pero hindi tulad ng iba, mas matanda sa akin ang lalaking una kong minahal. Actually, taon talaga ang agwat naming dalawa. His name is Sir Geoffrey. Yes, tama kayo nang narinig. Sir, dahil siya lang naman ang pinakagwapo, pinakamabait, at pinaka-cool na teacher namin. Uy, Minday, ayaw mong mag-lunch? Bilisan na natin sa kantin, masarap daw yung ulam. Mauna ka na. Susunod na lang ako sa'yo. Bakit hindi ka ba nagugutom? Hindi. Busog na busog nga ako eh. Ay naku nga, uunahin mo pa talaga yan kaysa sa sikmura mo. Tignan mo nga yung ginagawa mo. Ulcer ang aabutin mo. Saka, tantanan mo na nga yan si Sir. Hindi ka naman yan papansinin kahit maka ilang tumbling ka pa sa harapan niya. Hindi kayo bagay. Wow ha? Thank you ha? Ang supportive mong best friend. Totoo naman. Tumahimik ka nga. Di ba nga, ang sabi nga nila, you can never tell. Kaya, huwag mong pangunahan ng tadhana ha at sabihin na hindi niya ako papansinin. Huwag kang bida-bida dyan. Hindi ako bida-bida, no? Minumulat ko lang niyang singkit mong mga mata dahil halata namang hindi mo pa nakikita na wala kang pag-asa sa kanya. Kaya tumigil ka na nga sa pagpapakyut mo dyan. Nagpapakagutom ka lang sa wala. Susunod na nga lang kasi ako sa'yo. Ang kulit mo naman eh. Sige na, umalis ka na. Hindi kami magkakamoment kung nandito ka eh. At sa tingin mo, tama yung ginagawa mo. Hoy, mahiya ka nga. Teacher natin yan. Hay nako, age doesn't matter. Luka-luka. Applicable lang yun sa mga 18 above, no? Ilang taon ka pa lang ba? 16 years old. Eh, yung si Sir, 35 years old. Kaloka ka! Shh! Ang ingay mo naman eh. Oh, Mindy, Risa, bakit nandito pa kayo sa classroom? Ano, wala ba kayong balak na mag-lunch? Nagugutom na nga po ako, sir eh. Kaso po itong si Mindy ayaw pang umalis. Nag-i-enjoy pa po yata sa view. View? Wala po, sir. Baliw lang talaga tong si Risa. Di ba alis ka na? Nagugutom ka na eh, di ba? Kasi sabi mo lang kanina, sige na, umalis ka na nga. Susunod na lang ako. Babay na, sige na. Sige na nga, mauna na ako. Sumunod ka ha. Oo, susunod na ako. Bye, sir! Okay, sige. Oh, ikaw Mindy, hindi ka pa kakain? Hindi na po. Kakain lang yun eh. Diet po kasi ako ngayon. Nako, ang bata-bata mo pa para sa mga ganyang diet-diet na yan. Kalokohan lang yan. Dapat kumakain ka sa tamang oras. Nuts naman, sir. Concerned po kayo sa akin, na. Siyempre, estudyante kita. Saka sinabi ko naman sa inyo na sa loob ng classroom, teacher nyo ko. Pero kapag sa labas pwede nyo ako maging kaibigan. Oo nga po pala. So, friends po pala tayo. Aba, siyempre oo naman. Eh, sir, pwede po ba akong magtanong sa inyo? Go ahead. Bakit wala pa rin po kayong girlfriend o asawa man lang? Di ba po 35 years old na kayo? Hindi ko rin alam Wala pa sigurong dumarating kaya single pa rin ako hanggang ngayon. Eh, paano po kung dumating na siya? Kaso, ang layo naman po ng age gap nyo. For example, siguro mga ka-age ko po. Nako, hindi pwede yan. Ano ka ba? Baka makakasuhan pa ako ng child abuse niyan. Eh, hindi po ba kayo naniniwala sa age doesn't matter? Naniniwala naman ako syempre.
May mga sitwasyon din na kailangang isipin. Basta hindi tayo dapat basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin. Ang importante sa pagmamahal ay gamitin ang isip. Sa bagay, may point po kayo. O ikaw, teka, wag mo sabihin may boyfriend ka na ha. Sino yan? Si Francis ba yan? Uy, hindi po sir Talaga ha? Halos nga mabali ang liig kakatitig nun sa'yo Kulang na nga lang tabihan ka na. Hindi ko po siya boyfriend, sir. Saka, hindi si Francis yung mga tipo kong lalaki. Ang gusto ko po kasi yung matalino, makisig, saka gwapo. Hmm. Kaso, hindi naman po niya ako pinapansin. Nakakainis na nga po Panay yung pakyut ko sa kanya, kaso wala pa rin po. Eto, hanggang ngayon, kopya pa rin ako. Alam mo, kung ako sa'yo, idaan mo na lang yan sa academics. Kasi yung ibang lalaki, gusto nila yung mga matatalino. Yung mga hindi pabaya sa pag-aaral. Ganon din po ba yung mga tipo niyong babae, sir? Siyempre naman. So, ibig sabihin po, walang matalinong babaeng dumaan sa buhay niyo kaya hanggang ngayon, single pa rin kayo? Ikaw talagang bata ka. Hindi naman sa ganun yon. Akala ko po kasi ganun yun Basta ang advice ko sa'yo, huwag mong kakalimutan ang pag-aaral mo. Kasi kapag nakagraduate ka na, mas marami ka pang makikilala. Oo naman po, mag-aaral po ako ng mabuti, no? Very good. Ang gwapo talaga ni sir. Kakain lang? Ano yun? Wala po. Ang sabi ko po, kakain na ako. Bye sir! Parati akong active sa klase niya. Alam niyo na, para magpasikat. Madalas nagpapatulong ako sa kanya sa mga assignments ko. O di ba? Sobrang bait. At higit sa lahat, gentleman pa. Kaya nga hindi ako nagsisisi na siya ang unang minahal ko. Okay, gets ko naman ang mga sinasabi nyo. Bawal na pag-ibig. Pero sabi nga nila, hindi mo naman talaga mapipili kung sino ang mamahalin ng puso mo. Kahit nga alam ko na imposible magkaroon ng kami ni Geoffrey in the near future, hinayaan ko lang ang sarili ko. Ang sarap kayang kiligin. Yung araw-araw, extra inspired ka dahil makikita mo naman siya. At hindi lang yun. Nagkakaroon ka ng pagkakataon makausap siya. Kahit ang gusto mo lang naman, titigan ang mukha niya. Wag na kayo magkunwari dahil alam kong gets nyo na ang sinasabi ko. Sa tingin mo, ano kayang size ng polo ni sir? Parang medium lang siya, no? Bakit mo tinatanong? Anong ginagawa mo ha? Nagre-research lang ako kung ano bang magandang regalo sa lalaki. Sabi kasi dito, pwede raw polo kasi nagagamit. Bakit mo naman bibigyan ng regalo si Sir Aber? Kasi po, Teacher's Day kaya next week, kaya dapat may regalo ako sa kanya, no? So talagang si Sir lang ang bibigyan mo ng regalo. Oo naman. Ano ba ako, si Santa Claus? Lahat ng teacher sa school natin, bibigyan ko? Wala kong ganong kalaking pera, no? Nako, makakahalata na yan sa'yo. Panay ang bigay mo ng mga kung ano-ano Una, yung carrot cake na talagang pinaghirapan mo. Tapos kada may okasyon tulad ng Christmas Day, Valentine's Day, Labor Day, pati nga araw ng patay hindi mo pinalagpas na bigyan siya ng regalo. Bakit ba? Sa thoughtful ako Anong gagawa ko? Sus, thoughtful ka dyan. Hindi ka na nga kumakain ng maayos para lang maipon mo yung baon mo. Kasi bibilhan mo ng kung ano-ano si Sir. Nahiya ka nga, ikaw pa talaga itong nagbibigay sa lalaki. Alam mo, wala namang masama dun Alam mo kung bakit? Kasi never ko naman pinabayaan pag-aaral ko. Palagi namang mataas yung grades ko. At dahil yun kay sir. Kasi palagi akong inspired sa kanya. See? Ginagawa ko siyang inspirasyon. May punto ka naman, pero baka pwedeng bawasan mo yung pagiging obsessed mo sa kanya, ha? Hindi ako obsessed sa kanya. First love ko siya. Magkaiba yun, okay? First love ba talaga? Baka nga infatuation lang yan Puppy love, ganun. Risa, ang infatuation, madaling mawala yan. Pero ang love, matagal. Sa tingin mo ba kung hindi to love, aabot ako ng halos 1 taon sa pagpapapansin kay sir? 16 ka pa lang Anong alam mo sa love? Ako nga, hirap na hirap akong i-define yun. Hindi mo pa kasi nararanasan yung ganito Kaya ganyan namang sinasabi mo. Ang alin? Yung magala stalker sa Facebook, magbigay ng kung ano-ano. No, thank you. Hindi yun. Yung
Sa tuwing makikita mo siya, para kang nakasakay sa mga ulap. Kapag nakatingin na siya sa'yo, ang lakas ng tibok ng puso mo. Tapos, yung ngingitian ka lang niya. Ay, grabe! Nakakatunaw! Tapos, alam mo yung feeling na parang lahat kaya mong gawin? Maging masaya lang siya? Adik ka, no? Ay, nako. Basag trip ka talaga kahit kailan. Alam mo, bahala ka na lang sa mga sasabihin mo. Basta ako, alam ko sa sarili ko kung ano ang nararamdaman ko sa kanya. At yun ay pag-ibig! Alam kong mahal ko si Joffrey. Hindi lang siya basta crush o infatuation. I love him. Kaya gabi-gabi kong kinukulit si Lord na sana hilain na yung taong o yung taon at dumating na ako sa edad na pwede na akong bumigay kay Joffrey. That time, masyado akong naging focus sa mga positive sides ng love. Hindi ko na-expect na kapag nagmahal ka pala, kahit makipagpatintero ka pa, matataya ka pa rin at masasaktan. Tita Sel, pupunta po rito si Risa mamaya. Mag-o-overnight po kasi kami. May kailangan din po kasi kaming tapusin na report, saka sabay na rin kami magre-review sa exam namin sa Monday. Sige, walang problema. Para may kasama ka rin mamaya kasi aalis ako eh. Ganun po ba? Saan po kayo pupunta? Saka, ba't ganyan po yung suot mo? May date po kayo? Oo, meron nga. Oh, nagkabalikan na po kayo ni Tito Ryan? Ano ka ba? Hindi no? Saka kahit kailan, hindi ko na babalikan yung isang yun no? Inaya kasi akong kumain sa labas ni Joffrey. Joffrey? Sino pong Joffrey? Si Joffrey mismo, yung math teacher mo. Ha? Oh, ba't naman gulat na gulat ka? Tita, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Wala naman siyang girlfriend ah. Basta, hindi pwede. Hindi mo siya pwedeng maging boyfriend, tita. Boyfriend agad? Date lang naman to. Hindi naman ibig sabihin nun, boyfriend ko na agad, 'di ba? Wala pa kami doon. Basta, hindi pwede. Saka, bakit hindi ko alam na nakikipag-usap ka sa kanya? Kailan pa kayo naging close? Paano kayo naging close? Teka ha. Isa-isa lang tanong, okay? Hindi ko sinabi sa'yo na nakikipag-usap ako sa kanya kasi usap lang naman yun eh. Ngayon lang niya ako inahayang kumain sa labas. Dahil wala naman akong ginagawa, di pumayag na rin ako. Pangalawa, naging close kami pagtapos ng birthday mo. Pangatlo, kaya kami naging close kasi nasa iisang circle of friends lang pala kami. Bakit ba mukhang problemado ka? Anong masama kung maging close kami ni Joffrey? Wala naman siyang girlfriend ah. Wala rin naman akong boyfriend. Ano mang maging resulta ng date namin ngayon, walang... Huwag mong sabihin yan, tita! Ikaw talagang bata ka? Ano ba talagang problema ha? Kasi basta ayoko. Hindi ka bagay sa kanya. Tita, baka masayang lang ang oras mo sa kanya kasi wala siyang ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Kulang na nga lang, tumira yun sa classroom saka mahirap maging jowa yung mga teachers. At bakit? Kasi parati nilang iko-correct yung mga ginagawa mo kahit tama naman. Tapos gusto nila silang parating nasusunod. Yun yung sabi nila ha. Alam mo, hindi ko mahanapan ng sense yung mga sinasabi mo. Basta tita, mag-boyfriend ka na lang ng iba. Makipag-date ka sa iba. O, wag lang kay Sir Joffrey. Hindi siya pwede kasi... basta hindi siya pwede. Sa iba ka na lang. Gutom lang yan. Ito pera. Bumili na lang kayo ni Risa kahit anong gusto niyong ulam mamaya sa dinner. Uuwi rin ako ng maaga. Ilak niyo yung pinto at huwag kayong magpapapasok ng kahit sino ha. Kahit sabihin kilala nila ako. Tita, makinig ka naman sa akin. Huwag na lang si Sir. Alam kong concern ka sa akin, pero big girl na ako. Kaya ko na yung sarili ko. Saka mabuting tao si Joffrey. Sabi mo nga, siya ang favorite teacher mo, di ba? Ay mo nun, magkasama ang favorite teacher at tita mo. Sige na, aalis na ako. Yung pinto ha, ilak mo. Bye-bye.
nakakainis. Hindi pwedeng mangyari yon. Sa sobrang focus ko kay Joffrey, nakalimutan ko nang ikwento si Tita Sel. Siya lang naman ang tumayong magulang ko nang parehas mamatay ang parents ko. Sobrang close kaming dalawa. Parang mag-ina na magkapatid na magkabarkada. Ganon kami ka-close. Kaya nga sobra akong nagulat nang kilala pala niya si Joffrey. Akala ko madaling i-handle ang selos. Pero hindi pala. Lalo na kung yung pinagseselosan mo, sobrang ka-close mo. Tulad ng tita ko. O di ba? Sa dinami-dami ng babae sa buong universe, si Tita Sel pa talaga ang naging ka-love triangle ko. Siya tuloy ang nagmukhang evil witch sa fairy tale namin ng Prince Charming kong si Joffrey. Tulad ng inaasahan ko, na to be honest, pinakamalalang bad news na dumating sa buhay ko. Nauwi sa ligawan sina Joffrey at Tita Sel. Kulang na lang, sabitan ng nguso ko ng kawali sa tuwing dadalaw siya sa bahay. Na may dala pang bulaklak. Nabibwisit talaga ako. Pero wala naman ako magawa dahil kailangan kong tanggapin ang katotohanan na sila ang mas bagay. Kaya dahil sa selos, nakaisip ako ng paraan para hindi matuloy ang namamagitan kina Tita at Joffrey. Oh, Mindy, ikaw pala yan. Pasok ka. May pinapaabot lang po si Tita Sel sa inyo. Ito po oh. Sopas daw po para sa inyo. Talaga ba? Wow ha, mainit-init pa to. Salamat sa pagdala, Mindy ha. Tawagan ko na lang kamo siya para mamaya magpasalamat ako. Siya ba yung nagluto nito? Slight. Slight? Paanong slight? Kasi hindi naman po talaga marunong magluto si tita eh. Kapag wala akong pasok, ako yung nagluluto sa bahay. Puro prito lang kasi alam nun. Kaya parang slight na siya ang nagluto niyan. Dahil ang totoo, ako yung naghanda ng mga sahog. Ako ang nagtimpla, tapos ang ginagawa niya, tagahalo. Ah, sa edad mong yan, marunong ka pala magluto ha? Opo naman. Bago kasi mamatay si mama, tinuruan niya na ako ng mga gawaing bahay. Ayaw daw niya kasi akong magaya kay Tita Sel na wala raw pong alam sa bahay. Talaga ba? Opo, sir. Ako yung mas bata pero ako yung madalas na nagtuturo sa kanya kung paano mamalansya tsaka maglaba. Masyado po kasing nabibi yun ng mama ko eh. Ganun kasi talaga kapag kabunso. Hindi rin. Dapat marunong sa gawaing bahay ang mga babae. Yun ang sinasabi sa akin ng mama ko dati. Mabuti naman kung ganun. At least marami ka nang alam kahit na bata ka pa lang. Kaya kung sasagutin ka ni Tita Sel, naku, ihanda nyo na rin po yung sarili nyo. Sasakit ang ulo nyo doon. Walang masyadong alam yun sa bahay. Saka, medyo selosa yun. Kaya nga parati sila nag-aaway dati nung ex niya eh. Si Kuya Ryan. Kasi, makita lang niya na may kausap yun na iba. Nagagalit na agad siya. Eh kapag nagalit pa naman si tita, naku, parang dragon. Tapos bigla-bigla na lang namamato. Pero parang sa kilos naman ni Tita Sel mo, hindi naman siya ganun ha. Naku sir, wag po kayong masyadong magpapadala sa pagiging mahinhin at masayahin nun. Nakakatakot po yun pag magselos. Kaya kapag naging girlfriend mo na siya, dapat wala kang kaibigang babae. Mahirap na. Magugulo ang tahimik niyong buhay. Alam mo, napansin ko lang na parang lahat yata ng sinasabi mo, mga bad sides lang yan. Oh. Eh kasi sir, gusto ko lang po kayong ihanda. Parang sa exam, di ba? Bago ka mag-exam, dapat nakakapag-aral ka. Ganon din po yung sa ligawan. Dapat kilala mo yung tao bago ka makipagrelasyon. May point ka naman. Pero para kasi sa akin, kapag mahal mo ang isang tao, mamahalin mo rin kung ano ang hindi maganda sa kanya. But not to the point na ito-tolerate mo siya. Ha? So, ibig niyo pong sabihin? Mahal niyo pa rin si tita sa kabila ng mga sinabi ko? Oo naman. Hindi naman ako manliligaw kung hindi ko siya mahal. Huwag kang mag-alala. Seryoso ako kay Sel. At hindi ko siya sasaktan. Ouch, di ba? Imagine,
maririnig mo ang mga ganong salita sa taong mahal mo. Kulang na lang, kantahin ko ang kanta ni Michael V na sinaktan mo ang puso ko. Pero ang pinaka nakakainis sa lahat, mukhang tinamaan talaga ng matindi si Joffrey kay Tita Sel. Kaya naman, ginawa ko na ang option B ko. Tita Sel, may gagawin ka ba ngayong araw? Wala. Nagsabi kasi si Joffrey na hindi na muna kami tutuloy mamaya eh. Kasi hindi pa rin niya tapos yung lesson plan niya. Sabi ko naman sa'yo eh. Parati niyang uunahin yung trabaho niya kaysa sa'yo. Ano ka ba? Ayos lang naman. Eh, hindi naman big deal yun sa akin eh. Sa ngayon, oo. Pero kapag tumagal-tagal na kayo, yan ang poproblemahin mo sa kanya. Kasi, alam mo yung si Sir, napaka-workaholic talaga niyan. Para namang hindi ako ganun. Alam mo naman na kapag nagtrabaho ako, walang tayuan talaga. Eh, kaya ayos lang sa akin. E di sige, ikaw ang bahala. Sana lang hindi mangyari sa'yo yung nangyari sa kanila ng ex niya. Ex? May naging girlfriend pala si Joffrey? Oo naman, pero nag-break din sila. Eh bakit? Una, sa pagiging workaholic ni Sir. Tapos, pangalawa, sa pagiging chick boy. Chick boy? Oo. Alam mo kasi ang si Sir, tatahi-tahimik lang yan pero matinik yan sa mga babae. Kapag pumupunta nga ako sa faculty office, parati kong nakikitang may kausap siyang babaeng co-teacher. Tapos, mapapansin mo naman na hindi lang basta usap yun. Eh sino naman yung source mo sa chismis mo yan ha? Si Hana, yung pamangkin din niya, close kaya kami nun. Napag-usapan namin si Sir, kaya ayun, nalaman ko yan. Oh, okay. So, okay lang ba na chick boy ang manliligaw mo? Hindi ko pa naman napapatunayan yan eh. Tita, iligtas mo na yung sarili mo sa kanya. Third party raw ang naging dahilan ng breakup nila ng ex niya. Gusto mo bang maranasan din yun? Ay naku, hahayaan na kita dyan umiyak ng umiyak dahil niloko ka niya. Eh, parang ang hirap naman kasing paniwalaan ng mga sinasabi mo eh. Eh, ang bait-bait kaya ni Joffrey. Ikaw na rin nagsabi 'di ba sa akin noon? At isa pa, hindi naman ako yung tipo ng tao na basta-basta naniniwala sa isang bagay na hindi ko pa naman talaga napapatunayan. So, hihintayin mo munang maloko ka bago ka maniwala sa akin. Eh, hindi naman sa ganun. Eh, may tiwala lang talaga ako kay Joffrey. Ay naku, pinagkatiwalaan mo na agad siya? Eh di ba, ang sabi mo sa akin nun, huwag basta-basta magtitiwala sa iba? Alam mo ikaw, masyado kang matalino, no? Basta. Saka na lang ako maniniwala kapag ako na mismo ang nakakita. Eh, but for now, babaliwalain ko muna lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Ay naku, ikaw ang bahala. Basta ako, pinarningan na kita. And as expected, wa-effect pa rin. Mas lalo ko pa nga yata sila na paglapit sa isa't isa. Siguro kung hindi ko lang parehas mahal sina Tita at Joffrey, baka nagtirik na ako ng kandila at nag-orasyon para lang hindi matuloy ang love story nila. Pero syempre, good girl ang lola nyo kaya naging behave na lang ako. Dinaan ko na lang sa pagdadasal kay Lord na sana wag naman niyang ituloy kung ano man ang plano niya sa dalawa. Dahil kapag nagkatuluyan sila, ako naman ang pinakamasasaktan sa lahat. Hay, sa wakas, nakauwi ka na rin. Kanina pa kita hinihintay eh. Bakit? Anong meron? May good news kasi ako sa'yo. Ano naman yun? Nangialam na ako sa kusina ha. Nandito pala kayo? Good evening po. Ano ka ba naman, Mindy? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kapag wala tayo sa school, Kuya Joffrey na lang ang itawag mo sa akin. Pero mas maganda kung Tito Joffrey na. Uy, bagay yan ha. Tito? Bakit? Ano nangyayari? Oh, sabihin na ba natin? Pwede, malalaman din naman niya yan eh. Ang alin ba? Sabihin niyo na kaya sa akin. Ano bang meron? Kasi ganito yan. Eh, sinagot ko na si Joffrey. Tama, Mindy. Kami na. Oh, hindi. Narinig mo ba yung sinabi ko? Sinagot ko na si Joffrey. Kami na.
di, congratulations. Kainis. Mindy! Hoy! Mindy, ano bang nangyayari sa'yo? Oh, maglalayas ka ba? Hindi. Doon muna ako kina Risa makikitulog. Ayokong kasama kayo rito. Sandali nga. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Galit ako sa'yo. Ano? Galit? Bakit? Ano bang ginawa ko? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nung una pa lang, nakiusap ako sa'yo na wag mo nang sagutin si Joffrey. Sa iba ka na lang. Ano ba kasing problema? Naguguluhan na ako sa'yo. Ako ang nauna sa kanya. Ako ang unang nagmahal sa kanya. Ano? Yung parati ko kinukwento sa'yo na first love ko. Siya yun eh. Si Joffrey yun. Inago mo sa akin ang first love ko, tita. Mga agaw ka eh. Pero, sorry. Hindi ko alam. Mindy, I'm so sorry. Sorry? Wala nang magagawa yung sorry mo ngayon. Kasi wala na eh. Sinira mo yung pag-asa ko sa kanya. Sinira mo lahat ng plano ko. Kaya nga ilang beses kong sinabi sa'yo na magmahal ka na lang ng iba. Kasi ayokong dumating ako sa sitwasyon na to. Ayokong magalit sa'yo kasi minahal mo yung taong matagal ko nang mahal. Pero wala. Ikaw na ang bida ngayon. Kaya magpakasaya ka. Mindy! Sandali lang! Mindy! Mindy, sandali lang. Hintayin mo ako, Mindy. Doon ka na sa kanya. Magsama kayong dalawa. Sandali lang. Mag-uusap naman tayo. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Dahil sa'yo. Ano? Dahil sa akin, bakit? Kasi ang manhid mo eh. Teka, nagugulahan ako. Anong ibig mo sabihin? Mahal kita, sir. Matagal na kitang mahal. Pero ang hirap-hirap mong mahalin. Ni minsan, hindi mo napansin lahat ng mga ginagawa ko para sa'yo. Nag-aaral ako ng mabuti kasi gusto kong makita mo na ikaw ang inspirasyon ko. Binibigyan kita ng mga regalo para maisip mo man lang na parati kitang naaalala. Sinasamahan kita, kinukwentuhan kita ng kung ano-ano. Kasi gusto kong maramdaman mo na masaya ako kapag kasama kita pero tinapon mo lang lahat ng yon. I'm sorry. I'm sorry, Mindy. Pero, alam mo naman na wala. Parang nakababatang kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Alam ko naman yun eh. Pero umasa pa rin ako na balang araw, makikita mo rin ako na baka dumating din yung panahon na pwede mo na akong mahalin kasi nung una pa lang, mahal na kita, sir. Mindy, Alam mo, okay lang naman sa akin na nagmahal ka ng iba eh. Pero bakit si tita pa? Bakit yung malapit pa sa akin? Bakit hindi na lang yung iba? Para hindi ako araw-araw nasasaktan. Mindy. Ayoko na sa'yo! Kung alam ko lang nasasaktan mo ako na ganito, hindi na lang sana ikaw ang naging first love ko. Di mo alam kung paano aalisin yung sakit at galit na nararamdaman mo. Na parang kahit isang drum na yata ang iiyak mo, wala pa rin. Masakit pa rin. Pero sabi nga nila, kapag nawala ang galit, magagawa mong maintindihan ang lahat. Sa ilang linggo kong hindi pakikipagkibuan kina tita, hindi ko rin natiis na makipag-ayos. Pinilit ko na lang na tanggapin na minsan sa love, kung sino ang mahal mo, hindi siya mapapasayo. Kahit masakit, pinilit ko maging masaya para kina tita at Joffrey. Parehas ko silang mahal eh. Unti-unti ako naka-move on. At ngayon, 23 years old na ako. Makulay ang love life dahil binigay ni Lord sa akin ang pagmamahal na pilit kong hinihingi kay Joffrey. Nang makilala ko ang boyfriend ko,
Nasabi ko na kaya pala nasaktan ako noon. Kasi kailangan ko magising sa katotohanan. Kailangan ko mag-move on kay Joffrey. Para ibigay sa akin ni Lord ang totoong magmamahal sa akin. Hindi man nagkaroon ng happy ending ang love story namin ni Joffrey. At least, masaya kami sa kanya-kanyang istorya. Kasal na sila ni Tita Sel at ako, nagpapakasaya sa buhay. Pero kahit hindi ako minahal ni Joffrey, hindi magbabago o hindi mababago na mundo na siya pa rin ang naging unang pag-ibig ko. Yours truly, Mindy. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.